Magandang umaga po sa ating lahat. Ang sining ng pagsulat at pagbigkas ng talumpati para po sa ating ikatlong bahagi at huli na rin po. Huling bahagi na ikatlo po sa sining ng pagsulat at pagbigkas ng talumpati. Minsan at muli, pasalamatan po natin ang mga may akda ng ating pong batayang aklat na ginagamit ang retorika, mabisa at makabuluhang pagpapahayag na sila Arthur Casanova, Ligaya Chamson Rubin, Eugene Evasco, Heracleo Lagrada at Ariel Vidanes. Salamat po sa inyong limbag na aklat na talaga naman pong nagagamit po namin sa aming asignaturang masining na pagpapahayag. Sa linggong ito o sa araw po na ito, ang mga pag-aaralan po natin sa ilalim ng ang sining ng pagsulat at pagbigkas ng talumpati, ikatlong bahagi, narito po ang mga baksa o topic. Ang talumpating pumupukaw ng damdamin, ang talumpating nagbibigay ng inspirasyon, ang balangkas ng talumpating nagbibigay ng inspirasyon, at ang epektibong pakikinig. Yan po ang mga pag-aaralan natin sa araw na ito. Atin pong simulan, ang talumpating pumupukaw ng damdamin. Isa sa mga uri ng talumpating mahirap isulat at bigkasin ay ang talumpating pumupukaw ng ating puso at damdamin o ng puso at damdamin ng ating mga tagapakinig. Ilan sa mga okasyong nangangailangan ng ganitong uri ng talumpati ay ang mga sumusunod. Una, kapag may lamay o libing o lamay at libing, kapag may okasyong nangangailangang magsagawa ng isang dedikasyon, kapag may mga kombensyong politikal at mga pangangampanya sa panahon ng eleksyon, sa mga welga, kilos protesta, rally at iba pa. Ang mga talumpating sa mga ganitong okasyon ay may layuning gisingin at antigin ang damdamin ng ating mga tagapakinig. Mauuri ang mga ganitong talumpati bilang talumpating nanghihikayat. Nangangailangan din kasi ito ng katapatan, integridad, at reputasyon ng mananalumpati upang paniwalaan siya ng mga nakikinig o ng ating mga tagapakinig. Halimbawa, sa isang welga o rally ng mga unyon ng manggagawa o ng mga kilusan laban sa isang institusyon, kumpanya o pamahalaan, pumipili sila ng isang leader na may magandang reputasyon o subok na ang kakayahan sa pamumuno. Siya yung pinaka-leader na nagpaparating ng mga ideya o kaisipang nag-uudyok upang magkaroon ng pagbabago ang mga umiiral na sistema sa pagpapatakbo ng isang kumpanya, ng isang samahan o ng pamahalaan. Sa ganitong uri ng mga okasyon, ang mga salita ng mga leader ay ang pinakakumakatawan sa mga opinyon o ideya ng kabuuan ng samahan o kabuuan ng unyon o kabuuan ng kilusan. Madalas din, kapag ang paksa ng talumpati ay nakasentro doon sa adhikain ng pangkat na taglay ng mga slogan na kanilang sinusuportahan at pinalalaganap. Halimbawa ng mga slogan, ganito po. Number 1, linangin ang kakayahang pang-sports, iwasan ang bawal na gamot. Yan po. Isang slogan na humahalimbawa na magiging pinakapaksa ng talumpati. Ikalawa, halimbawa, ang basura ay hindi problema kung ang magtatapon nito ay may disiplina. Ikatlo, masisipag at matitiyagang kabataan, may kinabukasang makakamtan. Ikaapat, sa mas maganda ang kinabukasan, mas maganda ang kinabukasan kapag aklat ang bubuksan. Ikalima, paaralan at pamayanan ay higit na gaganda kung ang mamamayay magkakaisa. Yan po yung mga halimbawa ng mga slogan na kuminsan ay nagiging paksa ng isang talumpati. Kuminsan halimbawa sa buwan ng wika, pagdiriwang ng buwan ng wika, yan po may isang slogan ng magiging pinakabasihan ng paksa ng ating magiging talumpati. Ang mga talumpating pumupukaw ng damdamin ay mabisa kapag ang uri ng wika ay payak, tumpak, tiyak, malikhain, angkop sa sitwasyon na maikli ngunit maliwanag. Makatutulong din kasi ang paggamit ng mga tayutay at mga imahin upang mapaigting pa yung damdamin na nais maikintal sa mga tagapakinig o sa mga makikinig sa ating talumpati.
Iwasan po natin ang paggamit ng mga palasak o gasgas na ng mga kawikaan at ng mga mabubulaklak na salita kapag na mawawalan ng bisa ang pangunahing ideya ng mga sapagkat mawawala na ng bisa ang mga pangunahing ideya ng mga mananalumpati. May mga okasyong ang talumpati ay impromptu o nililikha tulad ng mga konbensyon, impromptong nililikha tulad sa mga konbensyon, welga at rally. May mga okasyon naman na ang talumpati ay dapat na naihahanda ng maayos upang ang pagkalimot sa ilang mahalagang kaisipang mag-uudyok sa mga tagapakinig upang mag-isip, mabagbag ang damdamin at makiisa sa anumang adhikain ng isang samahan o ng isang kilusan. Ano ba yung talumpating nagbibigay ng inspirasyon? Yan po, dumako tayo sa talumpating nagbibigay ng inspirasyon. Paano nga ba haharapin ang ganitong ma-emosyonal na talumpati na layon ay makapagbigay ng inspirasyon? Kung may mga halo-halo tayong sakit na nararamdaman sa ating buhay, kaya halimbawa kung may sakit ka na nahihilo, masikip ang dibdib, masakit ang ulo, o may sakit sa likod o kung ano pa na halimbawa hindi makatulog. Batay sa karanasan at sa mga aklat na nababasa o nabasa na, narito ang ilang payo ng mga taong nagdaan na sa mga ganitong pagsubok. Mahalagang tandaang nahihinog tayo dahil sa mga hamon sa buhay. Kung nakararanas tayo ng mga maraming emosyon, lalong nagiging ganap ang ating pagkatao. Nagiging higit tayong matatag, malaya, buo at mas malalim na pagkakahulugan sa ating buhay. Number 1, pahintulutan ng sariling ganap na maranasan ng mga negatibong damdamin gaya ng pighati, takot, galit at iba pa. Huwag sikilin ng nadarama, lumuha hanggat ibig. Higit na bubuti ang pakiramdam pagkatapos mong lumuha o pagkatapos nito. Ikalawa, magsagawa ng mga pakikipag-usap sa imahinasyon o pantasya. Sa taong nahiwalay, ngunit huwag naman sana mga namatay kasi bawal sa atin na bawal sa Biblia na nakikipag-usap sa mga namatay. So ang kakausapin po lang natin kapag halimbawa during o sa panahon ng pakikipaglamay o soyolohiya o eulogy na ating pong gagawin sa mga susunod na panahon, hindi po yung namatay ang ating kakausapin. Ang ating kakausapin yung namatayan, yung mga nawalan, yung mga mahal sa buhay na nakikiramay po kasi tayo sa panahon na yun. So kung makikipag-usap tayo, dito sinasabi na sa ikalawang payo o pinaka maibibigay sa ating payo, magsasagawa tayo ng mga pakikipag-usap through imagination o through fantasy. Kausapin natin at ipaliwanag yung mga plano na hinaharap para magkaroon tayo ng malawak pa o mas malawak na pakikipag-usap o mga bokabularyo o imahinasyon. Ikatlo, huwag sabihin sa ibang mabuti ang iyong pakiramdam kung hindi naman. Gayunman, huwag ipaliwanag ng detalyado kung ano ang nadarama maliban sa isang katapatang loob o kapalagayang loob. Maging tapat. Sa ikaapat, palawakin ang sakop ng mga kaibigan. Sumubok ng mga bagong gawain at inyong mga libangan. Sumali sa mga organisasyong posibleng makawilihan. Ikalima, pag-aralang maghanap ang kaligayahan sa iyong buhay. Tumawa kailanman at maaari. Mag-ingat sa mapangwasak at masakit na damdamin ng pagkainggit at kapaitan. So iwasan po natin yang bitterness sa buhay. Ika-anim, huwag matakot sa pag-iisa. Ang paminsan-minsang pag-iisa ay nakatutulong para makilala at magustuhan mo ang iyong sarili. Sikaping unti-unting maibalik siyempre ang tiwala at pagmamahal sa ating mga sarili upang makagawa tayo ng mga ibig nating gawin. Ikapito, kapag ka nakapagpasya na sa isagawa na ito, maingat na suriin ang iyong mga problema o ang isang problema, maingat po nating suriin. Ipasya ang pinakamabuting magagawa. Isagawa ito ng walang panghihinayang. Higit itong mainam kaysa nakalagay ka sa balag ng alinlangan. Ikawalo, isipin ang iyong mga panaginip. Makatutulong kasi minsan ito sa mga pagtuklas ng iyong mga di namamalayang saloobin at mga pananaw.
Ika-9, magkaroon ng lubos na pagkamalay sa mga kapwa-tao, bagay at pangyayari na gaganap sa ating paligid. Sikaping malasap ang tamis ng pang-araw-araw na karanasan at masiyahan sa mga kasalukuyan. Matutong magpasalamat sa mga mumunting biyayang nagaganap o dumarating sa atin sa bawat araw. Narito ang mga kung paano tayo magsusulat ng talumpating nagbibigay ng impormasyon. Una, pagpili ng paksa. Siguraduhing tiyak ang paksa. Tandaan, ang paksang pinili ay magbibigay ng sapat na panahon para sa pananaliksik at mga paghahanguan ng ating mga datos. Ikalawa, pagsukat ng tiyak na layunin. Dapat isaalang-alang na ang talumpating nagbibigay ng impormasyon, ang pangunahing layunin ay magbatid o maghatid ng impormasyon. Ikatlo, pagpili ng hulwarang pagbabalangkas. Ang susunod na hakbang ay ang pagpili ng hulwarang pagbabalangkas na maaari nating gamitin. Ito po, una, kronolohikal na hulwaran. Ipinapakita rito ang mga bahagi ng impormasyon ng mananalumpati batay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. So, chronological order. Kapaki-pakinabang ito kung nais ng mananalumpati o ng magtatalumpati na maglahad at maglarawan. Ito pong topical na hulwaran, nagpapakita ng impormasyon batay sa paghahati-hati ng mga bahagi ng talumpati habang tinatalakay ang mahalagang tao, ideya, at pangyayari kaugnay ng bawat bahagi. May mga pagkakataong ang mga mananalumpati ay gumagamit ng ibang hulwaran. Hulwarang suliranin at solusyon. Dito nilalarawan ang suliranin at kung papaano ito lulutasin, syempre. Ito po yung pinakahuli, hulwarang dahilan at bunga. Inilalarawan dito yung dahilan ng isang pangyayari at kung paano ito malulutas. Dumako tayo dun sa pagbuo ng pangunahing ideya. Pagkaraang mapili at matiyak ang ating paksa, maisulat ang tiyak na layunin at maisaayos sa mga pangunahing ideya na kailangan matamo sa pamamagitan ng isang tiyak na hulwaran. Ang susunod na hakbang ay ang pagbabalangkas ng ating talumpati sa pamamagitan ng paglinang ng mga pangunahing ideya at mga detalyeng pansuporta. Narito po, matutunghayan ng ilang mga paraan sa paglinang ng ating mga pangunahing ideya. Una, pagbibigay ng kahulugan, pagbibigay halimbawa, paghahambing at pagkokontrast, anekdota at iba pang mga pagsasalaysay, testimonya ng mga otoridad, statistics. Pagkaraang maiplano ang paglinang ng mga pangunahing ideya, isunod ang paghahanda ng introduction o introduksyon ng talumpati na napapalooban ng tiyak na layunin. Siguraduhin ang introduction po natin ay makakakuha ng atensyon ng mga tagapakinig hinggil sa paksang ating tatalakayin. Ito po, dumako tayo dun sa mga paraan upang maisagawa ang pagkuha ng atensyon kasi isa po ito sa mahirap gawin, yung makuha mo ang atensyon ng iyong mga tagapakinig. Una po, pwedeng magsalaysay ng isang kwento. Pwede rin magbahagi ng isang personal na karanasan. Pwede rin kuminsan ay magpatawa para makuha mo ang atensyon nila o paggamit ng mga angkop na sipi o mga quotation, pagtukoy sa okasyon o sa mga tagapakinig. Pwede rin naman kuminsan yung pagtatanong. Pagkaraan nito, planuhin ang konklusyon sa pamamagitan ng synthesis upang magkaroon ang mga tagapakinig ng diwa ng pagtatapos. Bigyan diin ang mga pangunahing ideya at magbigay ng buod ng pangunahing punto. Sa ibaba, matutunghayan po sa mga sumusunod, matutunghayan po natin ang isang balangkas ng talumpating nagbibigay ng impormasyon. Meron tayong mga ilang halimbawa doon sa module, po pwede po nating basahin po yon para magkaroon tayo ng mga halimbawa na po pwede nating magawa kasi sa mga susunod na panahon o sa mga susunod nating buhay pa o sa mga susunod pa natin mga araw,
Maaaring minsan ay gagawa tayo ng isang talumpating nagbibigay ng impormasyon. Kaya mahalaga na malaman po natin paano tayo magbabalangkas o gagawa ng mga bagay na ganito. Ito po, balangkas ng talumpating nagbibigay ng impormasyon. Halimbawa sa introduction. So introduction o introduction. Kunin ang atensyon at interes ng tagapakinig. So ito po yung layunin po natin sa introduction. Papaano natin makukuha ang interes at atensyon ng ating mga tagapakinig. Hindi tayo basta, halimbawa, magtatalumpati lang, basta natin ma-deliver lang. Hindi po ganon. Magtatalumpati tayo para makapaghayag ng damdamin, makapaghayag ng mensahe, makapaghayag ng impormasyon. So ngayon, ang una, syempre, ang layo natin, makuha mo muna dapat yung interest o atensyon ng tao, ng tagapakinig. Pagka hindi mo kasi nagawa yon, hindi magiging tagumpay yung pagbibigay ng impormasyon. Ipahayag ang paksa at ang ating layunin. Pahapyaw na banggitin ang bawat pangunahing ideya. Next, yung katawan o gitna. Ipahayag ang pangunahing ideya. Ibigay natin yung mga pansuporta pa na ideya at mga karagdagang materyales na pansuporta. Yan po yun doon sa katawan. Magbibigay po ng mga suporta doon sa ating mga pangunahing ideya. Next, yung conclusion. Paano ba gawin dito? Banggitin muli ang mga pangunahing ideya ng pabuod. Kumbaga, to sum it up, ano ba ang nangyari? Ano ba yung idea mo? Bigyan diin yung mga pinakapangunahing ideya sa paraang madaling maalala. Para, kumbaga, mag-iiwan ka kasi ng mensahe, iiwanan mo dun sa konklusyon o pinakahuli o yung pinakabuod kung paano mananatili sa isipan ng iyong mga tagapakinig yung pinakamensahe ng iyong talumpati. Dumako tayo dun sa pinakahuli nating topic, yung kung paano nga ba makikinig ng epektibo. May 4 na paraan upang matugunan ang husay sa pakikinig. Una, ang pakikinig ay nangangailangan ng panahon. Kung mayroon mang isang individual na nagpapahayag ng kanyang sarili hinggil sa kanyang problema, bigyan siya ng isang panahon at huwag pagmadaliin. Tandaan natin na mahirap magpahayag ng sarili sa iba. Kaya dapat ibigay sa kanya ang lahat ng panahon, matuto tayo makinig, lalo na pinakamahusay na pakikinig. Ikalawa, kinakailangan nating ibigay ang ating buong atensyon sa nagsasalita. Sinasabing 7% lamang ang sinasabi niya sa pamamagitan ng salita. 38% naman ay sa pamamagitan ng lakas ng boses, tono at modulasyon. At 55% ay sa pamamagitan ng galaw ng katawan o pinaka-body language. So ibig sabihin nito, hindi lang tayo nakikinig sa pamamagitan ng ating tainga, kundi pati rin sa ating puso o sa ating mga mata, nakikita po natin yon. So dumadaloy po yan, nararamdaman po natin. Ikatlo, kinakailangan ng disiplina, hindi agad sumasagot o magbigay ng puna o iba pang kwento kapag may nagbubukas sa iyo. Ang hirap sa ilang pinagkukwentuhan ng problema ay minsan inaagaw agad yung sa nagkukwento ang mikropono. Halimbawa, kumbaga sabi nga nung iba, paepal yun. No? Nagkukwento ka, mero agad, ako na muna ulit ang bangka. So ibig sabihin kasi nun, nagbibigay kaagad siya ng maagang evaluation o evaluation, opinion at pagsusuri hanggang sa nagbabahagi na rin siya ng kanyang problema sa halip na makinig muna at magsuri. Ang may problema patuloy ang lumalabas na magbibigay ng payo. Ika-4, hinihingi ng mahusay na pakikinig ang kasiguraduhang kahit ano ang mangyari, anuman ang ikinukwento ng sino man, ay hindi dapat mauwi sa kawalan ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Ang pagiging sikreto ng nagiging usapan at hindi dapat o malaman ng iba dahil ang inyong napag-usapan ay isang personal na bagay ng nagbukas o nagkwento. So dapat keep it private, diba, no? Yan po. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon, naririto ako upang ibahagi sa inyo ang aking talumpati patungkol sa panukala sa isang mabuting proyekto.
Ang ating paaralan ay kilala bilang ating tinuturing na pangalawang tahanan. Lalo na at ito'y kinapapalooban ng mga guro o profesor na nagsisilbi bilang ating mga magulang. Kaya naman, bilang mga anak, estudyante o mag-aaral na kabahagi ng institusyong ito ay napakahalaga ng ating partisipasyon sa pagganap ng mga tungkulin at responsibilidad. Kaya't hinihiling ko na pansamantala ay ibaling ninyo sa akin ang inyong atensyon at pandinig ukol sa naiisip at nais kong isulong na proyekto para sa ating mga pinuno na nakatalaga sa Supreme Student Government sa ating paaralan, na nawa ay mabigyan ng rekomendasyon. Aking natitiyak na labis itong makabubuti para sa ating lahat, lalo't may nasa ito na tayo ay minsan pang mapagbuklod, magkaisa, at magtulungan para sa iisang layunin o mithiin. Ang panukalang proyektong ito ay nais kong pangalanan bilang CAC, na magsisilbing acronym para sa mga salitang collab, act, at commit, na ang lahat ay otomatikong magiging miyembro. Ito ang siyang pumukaw at nakatawag pansin sa akin dahil isa ito sa mabisang paraan na napansin kong nangangailangan ng atensyon at aksyon para sa ikauunlad ng ating institusyon. Bilang pagpapalawig, ang pinakalayunin ko sa adhikain na maisulong ang proyektong ito ay ang mga sumusunod. Una, nais kong bigyang importansya na sa oras at panahon ng mga aktibidad, ang lahat ay kinakailangan na may kooperasyon o ambag na responsibilidad. Ikalawa, ang patuloy na maipaalala sa lahat na tayo ay magtulungan, magkaisa at magsama-sama upang mas mapadali, mapagaan o mapabilis ang isang gawain. At bilang panghuli, ang bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataon na maging kabahagi bilang isang pinuno na magreresulta upang ang lahat ay mamulat at magkusa na hikayatin ng kanyang sarili na maipamalas ang patuloy na paglilingkod, lalo't higit ang pagmamahal sa ating sinisintang paaralan. Sa pangkalahatan, ang panukalang proyektong ito ay inaasahan natin na magsisilbing instrumento upang palagi ang magkaroon ng kolaborasyon ang bawat kabahagi, lalo na ang mga estudyante ng institusyon, na palagi ang magsama-sama, kumilos at magtulungan kung mayroong partikular na aktibidad, proyekto o maging ang anumang uri ng gawain na kinakailangang gampanan. Halimbawa, kung magkakaroon man ng mga activity gaya ng Nutrition Month, Buwan ng Wika, Outreach Program o marami pang iba, ang lahat ay mayroong task o gawain na kinakailangang gampanan. Sa pagkakataong ito ay mapapansin natin na lahat tayo ay magiging produktibo na magreresulta upang mas mapadali ang pagkakahati-hati ng mga gawain at magkaroon ito ng katuparan. At higit sa lahat, maisagawa ito ng maayos. Maraming salamat sa Diyos sa inyong oras na nilaan sa pakikinig. Nawa ang panukalang proyektong ito ay mabigyan ng solusyon at higit sa lahat, rekomendasyon upang ating sama-samang magawan ng aksyon. Okay, ito pong panukalang pinakamabuting proyekto na po pwede po nating, halimbawa, naging part naman na kayo ng La Verdad. Meron ba kayong mga suggestion para sa ikabubuti ninyo? Yung kayo rin po ang makikinabang, pwede, o yung mga kapwa ninyo kamag-aral o kabuuan ng La Verdarian para sa darating na pasukan. Halimbawa, ang iyong panukala ay magkaroon ng basurahan sa bawat classroom, na alam ko naman na punong-puno ng basura ang inyong mga basurahan nung tayo ay nagkaklase pa. So meron naman. So hindi nyo na dapat yun ipanukala. Yung mga suggestion o mga proposal sa isang mabuting project o proyekto na makakatulong sa kabuuan as La Verdarian. Baka kasi meron kayo naiisip na pwede natin maging project going back sa atin pong classroom face-to-face next year kung loloobin. So maipropose lang po natin. Ayan po, ang una, nilalaman ng talumpati, linaw ng pagsasalita, dating sa tagapakinig, at yung ating tindig sa harapan. So tatayo tayo sa ating pagsasalita. Kung umuupo kasi, nawawala ng enerhiya eh. So maaaring ang suggestion ko, ang payo ko, tumayo na lamang po tayo.
Okay po, so para po sa atin pong verse of the week, hayaan niyo po muna na iwan ko po sa inyo ang atin pong verse of the week. Unang 1:5-18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam po natin na ang sino mang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at iniingatan ng Diyos. Pero syempre, ang payo pa rin po, mag-ingat pa rin po tayo sa ating mga sarili. Okay? Ingatan po natin ang ating mga sarili sa kabila ng pag-iingat ng Diyos sa atin. Diyos, lagi po nating isasama sa mga panalangin po natin ang bawat isa, ang mga kasama natin sa La Verdad, na maingatan po tayong lahat ng Diyos. Sana proud pa rin po kayong maging La Verdarian. Ingatan nawa, ano po, pag may problema, nandito lang po kami